Good morning good afternoon, good evening for those who are English, for those who are Tagalog. Magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang gabi sa mga Bisaya. Maayong buntag, maayong hapon o maayong gabi sa inyong tanan. Okay, thank you for listening with my content vlog. So, I'll be talking tonight. I'll be talking about the concept, no. So I promise you to have that concept in festival dance about the sinulog, no. But before that, I would like to invite you in my channel, the BBTV HN2LK channel. Akong channel is about talking about dance, talking about physical education, music, arts, and PE, on health. So, daghan kay mga coverage mga yung makuha, no? So, I would like to subscribe, like, and share this channel because this will be helpful for those who are learning, no? Students, okay? So, please press the button and then you press all para makita ninyo tanan ang ako mga vlog. So I'll be talking about the concept, no, about concept of festival dance. But before that, as I said, I will be talking about what is really festival dance. Okay, so a festival is an event usually marked as a local or national holiday celebrated by a community and centering to some characteristics, no, aspect of that community and its religion or tradition. So nigagikan yun ni sa mga religion, sa mga Katoliko, mga naay tradisyon, mo bitaw na nga kanang uban nga mga reliyon dili mo tuan ning mga festival dance or dili mo follow or dili sila mo appeal, no. So because it is religion or tradition. Kung tradition nang i-promote, daghan ang mo appeal. Festival dance are usually associated with harvest, Thanksgiving, appreciation of religious and commemoration. So, morning atong purpose ani. So in the Philippines, because we are colonized by the Spaniard for 333 30 years, no, or 33 years, 300 years at na lang i-run of 300 years. So ang gitawag na nila og mga fiesta, no, kana mga sa mga Spaniards, so nagfiesta because in honor of the saint, no. It is used to denote commune fiesta. It is used to denote a communal religious feast to honor the patron saint. So naay santos, so kahit pa lang naman siguro mga Katoliko, basta mga santos, kaninga mga tawanan na gibuhat ng mga extraordinary sa atong Roman Catholic Church, no. Okay, so amo ka na ang sa Spaniard yung term which is the fiesta. So fiestas are important to many Filipinos because of the miraculous power of their patron saints. Okay, sa katungan mga panahon, katong na pang mga Spaniard diri, tagtuo manggita nga kanang ang atong mga grasya, at mga dadawat, ang atong ating mga natanggap na mga grasya sa Panginoon galing sa Diyos, no, kung sino man ang Diyos na itinuturing mo. Okay. So it is one way of expressing gratitude to the saints or being responsible in all good fortune favor receive o kanang atong mga nadawat ng mga grasya sa kwan. So fiesta is popular as the traditional, no, dances. So munang naka-incorporate, naka-relate diha ang mga usay mga sa unang panahon gitawag nato nag mga folk dancing, mga folk dances, no. Munang
usa sab na sa rason lang gi-integrate no o mahibalo mo ana unya no, you will know it a while ago kung ano, which are also celebrated in a cultural awareness of that will be passed down from generation to generation. So dili la kay mo lagi nang hilig ani mo nang ma-pass down gyud nimo kung putol sa mga dili hilig o maputol ang tradisyon sa atong mga festival. Fiestas reflect the Filipino religion and faith. So kwan gyud ni siya Christian faith or religion and faith, which is our most essential of our society. So sa Pilipinas majority man gyud ang mga Katoliko. So mo nang atong gibuhat no kanang naatay mga fiesta. Okay, so wala pa na ang festival now. Okay, so kining sinulog usa ni sa mga kanang gihimo nga mga festival sa Cebu. Okay, so but dili gyud nag-originate ang sinulog sa Cebu kundi sa Aklan, which is the Ati-Atihan. Pero pareha ra gyapon ni sa mga Santo Niño ba sa ilang gituan Santo Niño man sa, pero lang ang Santo Niño medyo may pagka itom-itom because of their kanang belief tradition no nya sang lagsunod aning nakuan kining dinagyang. Okay, so pero gamay ra kayong liga sa sinulog sa dinagyang kanang na formally introduce no ang kaning mga festival no, kay sa unang panahon ang kaning ati-atihan kuan pa man gini siya Mardi Gras, dili pa man gini siya street dancing, pero kining sinulog nagdaan street dancing na gyud kanang naa na gyud sa street no na kuan. So makita na to ang diferensya ana. So ikatulo lang ni sinungod pero considered as the grandest celebration in terms of prices and costumes and productions. So munang the grandest kay kuan kanang budgetan magyud sa city o namang ang city government sa Cebu City muhatag manggid og kanang subsidy ani wala man sila ihatag sa Sinulog Foundation. So kanang Sinulog Foundation kubusa sa mga private individual sa unang panahon. Ang usa ko kung ikaw ang mayor, automatic ikaw ang ma-chairman sa Sinulog Foundation. Kung ikaw ang mayor, kung Katoliko ka, kay nganong chairman naman sila para well dali lang budget kay ngono kung dili ni mo chairman ang kuan kisa may mag-manage no, kisa may naitaw ang kuan ang foundation o kaning Cebu City. So mo nang ang Cebu City government mo nang sila gid ang mag-manage ani, sila gid ang manguha ning Sinulog 2000 Sinulog Dance, Sinulog Festival no sa ako pangipangingon. Kani mo lagi na sa akong gingon kung kisa ang mayor siya gid ang chairman ani. So kaning Sinulog it is said that Sinulog is already being danced by the native of Filipinos in the honor of the wooden idols and Anitos before Magellan introduced Christianity. So sa unang panahon pa na nagididaan ang mga sayaw-sayaw no. So especially sa Lapu-Lapu sa mga nanagiti-gitawag nga anito pero wala pa gid nato na nakuan ba na taga-anog pangalan kay sa mga natibo sa Cebu ang mga unang ninuno na nang manggigituhuan before the Christianity comes no. Okay, he offered baptismal gift which is the Santo Niño to Raha Hamihan, wife of Cebu's Raha Humabon, who was later known as Queen Juana. So kanang si Queen Juana okay kani ang ikining Santo Niño isip mo giisip ni nga gift paghatag no sa kang Hara Amihan. So during that time wala pa siya mabunyag yan iyang ngalan si Raha Amihan unya gift ni sa Cebu sa asawa ni Legazpi sa babay nga Legazpi
as based sa kanang enactment, igihatag ni ang regalo isip kang Rayna Amihan, regalo ni niya ngadto sa asawa ni Raha Humabon. So mo nang wala ta kay balo kung daanab na siya pula o mo lagi na sa among daanab ba siya dili man gid ingon nga kanang sanina niya nga pula, ayaw ina kanang sanina nga pula mo na nakapula lalaan sa sinyo sa tungod dili mo nag sa unang panahon ko imong tan-awon dili gid nakapula ang sanina, pero isip gift lagi ni Queen Juan kanang sa Queen of Spain iyang gihatag to ang bata which is the with Anito. Okay, so which is kanang similar to Anito para di lang mag-Anito o kanang niya nami nga taga Spain i-colonize ta mo nanay modala na ko diri nanay mo inyong sambahon. Okay, pero wa ta kay baw nga kanang nagsuot lang siya pula. Okay, you will know later no sa akong nahibawan, you will know sa base sa ang among organisasyon, you will know later why nga nagsuot siya red, no? Pero nakaibaw man nga si Legazpi gikan sa Spain. Okay, later on we will talk about it. Okay, so historians stated during 44 years between the arrival of Magellan and Legazpi, the natives still observed the sinulog. So ginasayaw na nila. However, they did dance it no longer to worship idols but a sign of appreciation to Santo Niño, which is now placed enshrined in San Agustin. Kanang mga isip pasalamat nila ba? Okay, kanang basilika sa una gitawag na og San Agustin Church, no, dili pa na basilika, no, which is karon Basilica Minore del Santo Niño. Kanang giproclaim na sa Pope, wala na ko kay balok isa nga Pope ang nagkuano, pero giproclaim na ang kanang church na Minore del Santo Niño. So the sinulog dance, no, atong i-continue by few front of wooden idols, kahoy gyud na siya, dili na siya ivory, no, before Santo Niño. Kay kung ivory na siya, dili na siya Sinyo Santo Niño di Cebu, kahoy siya. Kabantay ka lang, kuan ka ng original, dili gyud ta kanang uri ka nang gi-shrine gyud diha ka nang nag-shrine sa sa simbahan. Okay, kahoy na siya, gamay nga bata nga kahoy. So it is also that Sinyo Santo Niño Church, the image is consecrated. So kana gyud pero gamay pa kay na wala pa na dili pa na yung anak kadako nga simbahan, no. So candle vendors are usually the people who dances sinulog as making offering. So sa unang panahon na gyud ng mga candle vendors uy kanang magsayaw-sayaw diha nya mo na kanang mobayad lang ta nya atong kuan nga mayong lawas, mayong paminaw, mayong lawas o nya kanang pasalamat o nya birthday pa na murag dito atong wish atong sayaw mobayad lang ta para sa kandila, no. Children also dress in muro-muro costume to the dance sinulog which is falls on the third Sunday of the year. So muna ang sinulog is celebrated every third Sunday. Because of that, no, kanay sa unang panahon ilagi nag-isip ang third Sunday, ang mga bata ilan lang suutan og mga Santo Niño mo na makakita bitaw ta kanang mga bata nga galang suutan og kanang mga himog Santo Niño gagmay, no. So kana tradisyon na atong nakuha sa unang panahon na naag na siya nga kuan nga ang bata atong kuan ba atong himuon nga Santo Niño. Okay, sa pagkakaroon kay makakita ta mo malain mata makakita, pero sa unang panahon inana gina sila. So to continue, nakoy gitamdan diri nga kuan nga libro para di ta masayop, no, koy masayop ta kuan. So kining sa based sa research ni sa kuan, no. Okay, the sinulog dance is usually accompanied with percussive kanang
resembles, which dance has two basic steps, no? The natural steps sa unang panahon katong panahon pa ni kay gikan gitawag na nilag nay steps nga kilampilan. So kanang kilampilan mo nang gigamit sa mabolo, no? Kanang pan ba nay sword, no? Kanang kang Bal Santiago, kanang nay sword, nay shield, no? Kinampilan niya. The natural steps is known dance two step forward, two steps forward and one step backward, while the kinampilan is doing okay ni. So two step forward mas dali ta maabot ani, you know. One step forward and one step backward from one step backward, two step forward, gimo nila one step forward and one step backward. Kaya dugay man maabot ang kanang prosesyon or kanang magsayaw sinulog sa una kay ano kung inaana ang kuan, inaana ang steps, no? While the left foot stays in place. So kanang kinampilan, no? So ang sinulog adunay tulo ka klase nga pagsayaw. So mag-una ta sa modern, no, kanang atong ginasunod karon, no. Kumunang gitawag ng street dancing, sinulog dance. So during that time kanikot silang late kuan kanang Dali Susara, mga heads sa P department, mga coordinators, no, nakasabot ni sila nga kanang para ma-formalize ni ato ni himuon og kanang kuan ato ni classify ang sinulog na free interpretation na sinulog base. So pag free interpretation ka, kinahanglan ang imong concept, ang imong kanang himuon nga istorya kanang kuan ba non-Christian dance, dili Kristiyanos nga dance, non-Christian dance. So unsa man ning mga non-Christian dance, kaning mga ethnic dance o mga ethnic dance, traditional dance sa ilang lugar, no, especially sa Mindanao o sa somewhere in Mindanao. Pero mga lami man na sila costume, no, not talking about costume because we're talking about concept today. So ang strategy mo nang usually seen being dance on the streets, kanang lagi sila ikuan bagitawag nga choreography. Okay, so lagi sa nagsayaw. The consist of the basic steps and additional steps performed in a contest. Okay, so gipangandaman gyud ang mga steps, gi-studyhan gyud 2004 gi-introduce nila ni kuan Ma'am Dali sa usa ka workshop, no, diri sa hotel, usa ka hotel niya. Daghan kay nang katambuan ni there na gi-introduce gyud maayo ang mga street dancing basic steps, no, which is I am one nga naka-attend ani o naapoy naka-attend ani silang Dax, silang kuan ang mga choreographer sa una nga mga banggitan silang Junjit, silang Madir Victor o kana gyud sila nakahibaw na sila sa gi-introduce gyud ni Ma'am Dali sa una ang 9 basic steps, no? Okay. But we will not be talking about the steps, we will be talking about unsaon gyud paghimo sa concept sa Santo Niño. Kalang Santo Niño gyud ang concept. Di ka okay? So inaala. Santo Niño is held by the festival queen and dances with it. So in honor sa naghatag sa nagsayaw, naghatag Santo Niño, no, sa kuan, muna siyang festival queen. Ang festival queen nanggagikan na sa mga konsepto sa katong Queen Juana, which is katong gitagaan og Sinyo Santo Niño sa Cebu. So diha nagsugod, no, ang naagi kuan ang naay festival queen. I think mga 2004 ang pag-introduce ana ang first contest ana, no, diri pa nag-held sa kuan kanang dance studio sa
wala na siya, dili na siya sa stage, wala na siya formalize, dili siya beauty contest, dili na siya kuan, wala siya kanang wala siya kanang backup dancers, no, only the festival queen will dance kung unsa gyud siya kanindot mo sayaw sa Sinulog. So mga 2004 na siya sugdan if I'm not mistaken, pero please tell me if I'm wrong, but it was formally launched, no, the contest was held in the dance studio. There is a kuan ka ng Abiliana Sports Complex na nang dance studio diha, o diha gikuan ang contest. Wala pa to yung mga kuan bongga shoes nga mga nya ang atong costume dili pa yung ato na yung mga kalang-kalang na yung mga dag ang costume ato kay kuan pa kanang kung unsa gyud imong costume mo mura gyud wala pa pagbukad-bukad, o pagka later on naman ang pagbukad-bukad, no, because of the influence of the kanang matuta sa Brazil, kay kanang silang kuan grupo kanang committee sa Sinulog na ngadto murag nakaadto na sila Brazil. So pagtanaw nila, wow, kanang mga kuan mo nang ang mga headdress mga inaana na unya kan yun siya European style gyud ang dating sa kuan, dili gyud basta Sinulog festival queen, no. So depende na sa interpretation nimo. Okay, so we are talking about the street dancing, no. The first the usa na sa klase sa pagsayaw, no, pero mo na ginasunod karon free interpretation and Sinulog base. Kanang Sinulog base gi classify na because of the Christian dances, no, either by rural or traditional Christian dances, no. Do not call it as kuan kanang Maria Clara, because Maria Clara is a person. Si Maria Clara persona siya, dili na siya costume. Okay, so daghan na kay nasayop na to ana, pero gi-correction na nami ana. Ang atong istorya ang atong i-term ana sa ila is Christian dances, no. And then there is a rural dance which is Christian also, but not too bongacious. Okay. So ang ikaduha, which is the traditional Sinug dance in honor to Santo Niño. So this is usually dance during the kuan kanang labi nag kanang pesta, no. Musayaw na sila dito sa Casa Gorordo, kay kaning Casa Gorordo kanang nagud sila pamanhian ba, nabog sila kanang tradisyon ba nga magpasaya gud sila niya. Ang musayaw na sa unang panahon kanang si Mana Titang, o which patay na karon, okay, taga Mabulo. So mo nang gisawag ang kanang ilang style mo nang akong giingon sa inyo mga kinampilan, okay. So kaning Casa Gorordo o Gorordo family, the Juan Bautista Gorordo from the first Filipino bishop in Cebu. Kani si Juan Bautista Gorordo kanang parente pud ni sa kanang tagian ng Casa Gorordo ba, pero la bishop gini siya. Okay, the image of child Jesus is placed in the altar and dancers perform in from of it. Okay, muna ang traditional Sinulog nga ako sang gipang tudlo nga kanang dili gyud nimo dalon ang Santo Niño ba, dili mo iwara-wara ang Santo Niño, ibutang line mo Santo Niño, magampo ka na kuan munay style sa muna ang traditional Sinulog. Okay, so nga mahitabo kanang ang Santo Niño ibutang ra nya, ibutan sa sayawan. Okay, so pero wala pa ti mga choreographed dance at nga time. So the last one, na pinaka-old, is the dance for the Santo Niño usually dance in the Basilica. Muna yung kitawag nga Sinulog Tendera. Okay. Santo Niño is held by the old ladies while dancing, no. So karon kay tungod sa I don't know, mga Pilipinos kay mahilig man mo bayad lang niya, o sige pasalamat o sayaway kog sinulog, isinulog na ko si kuan wala. So mao ni siya ang pinakakalaan yung kanang Sinulog Tendera. So kanang nakakostume gani diya og red og yellow, usay mag old red, usay mag old yellow, muna sila ang Sinulog Tendera. So morning tulong ka klase sa Sinulog, ha. Okay, ang modern ang karon mo ng free interpretation and Sinulog base. Ang sunod
ay ang kaduha, which is the traditional sinulog dance o kilampilan, okay, which is muna ginasayaw sa mga bolo o muna kinahampod ni Val Santiago o kanang sa kang Val nga kuan na sinulog. Okay, dance for the Santo Niño, pero karong kang Val no kanang na naman yan naman nagikumbay na maguna ang tradisyonal na magsunod ang modern sinulog, pero Christian based yun na siya, pero dili siya mag FI sa una na tong FI, pero karon mag Christian based na gyud permi. So ang last is sinulog tindera kanang mag light sa candle. Okay, so we cannot say the concept kung dili ta kay balo sa mga history aning sinulog yun. Okay, kung naman gani sayo kaya you tell me para makoreksyonan na to. Okay, so ato ta sa specific no kay kanang maapil na contest na maging mga concept no. Kung maapil ta contest, number 1 kanang atong tanawon kanang mga dancer train na sila, so equal po voting na sila, kay bono sila mosaya kay namay gitawag nga to nga audition. Okay, pero dili na ko mo elaborate anang audition kay kanang audition napukoy topic anang usaon pag audition sa kuan o kung naka-audition na ka o wala pa o ana. Pero kining ang akong topic karon kanang about concept no. So since that sinulog is a religious concept no, tapped by the commercial people, which is the Sinulog Foundation, kanang adunay gyud kanang kalahian no, o bungga siya kung sa gawas, pero kung sa sulod dili wala gyud mga props, wala makuan, pwede ka mosayaw diha pero ikaw lang isa or kamurang grupo. Okay, so it is a religious dance. Okay, so promoting your Senior Santo Niño. Kinsa man si Senior Santo Niño? Ang batang Jesus, no? So muna buitong pagkahuman sa Christmas, nag-countdown mo ko no 50 karon 49. So before sa sinulog sa Sabado mahuman ang novena, munang last novena sa kuan sa January 18, kaya ang atong sinulog karon January 19, mag third Sunday of the month, which is 2015, January 2019 to 2025 ang atong sinulog. Pagka 18 na munang last day. So maghihap na punta nagpaurom magsugod ng novena. Pagsugod sa novena mauna ang opening salvo. Kanang opening salvo kanang komposa sa mga kanang inter-school kanang mga colleges and universities nga kuan nyo kanang manayaw na sila gikan sa Basilica paingon sa City Sports. Okay, so unsaon na to paghimo concept atong problema naglibog ko sir, unsaon na ko paghimo concept sir, kana ang tao makapawaw ba, ang audience makapawaw, ang usa man sa makapawaw kaning arts. Pero kung ang imong concept butangan nimo arts, nindot yun kayo ang mga tao ang makakita makawaw gyud, makapakpak yun nimo. Okay, so number 1 i-consider nimo sa imong concept kaning emblem sa Santo Niño. Unsa man ning emblem sir? Kana mga emblem or symbols no. Okay, ang sa una nga time nga natoy dako kayong ginama ni Dax nga natoy dako kayong mga angels, mga kanang sila mga emblem na sila, angels, crown, scepters, kanang mga agila nga back to back, agila nga naa sa shield, muna siya mga emblem sa mga sa unang panahon o mga sinulog. Karon gigamit ta para gyud ang mga mutuon ni Child Jesus or Santo Niño kanang baka pa wow makaala yu ka kung ikaw makakita sa grandstand no. Okay, mubayad man ta sa grandstand. Okay, kinahanglan nakan ay mga emblem unya kaning ang karosa, andas og float no. Kay kini kanang float lain man na competition, pinong karosa pwede ni siya, pero kanang karosa or the andas, kanang andas ginagamit na siya para gyud
makuan ba naa sa concept ang andas kay para makit-an nga religious ang mga Cebuano or ang Senior Santo Niño religious festival, no? Okay, so kasagaran ginagamit andas kay ang karo isud kayo manipulate, pero kung dili lisod kung mapraktisan mas maayo. Okay, number 3 is kaniyang gusos, no? Okay, nindot sab kayo i-incorporate na sa imong concept ang gusos kana bang bato balani. Okay, dili lang po kayo kakaroon sa mga kwan basta muluhod na mukanta o kana mukanta na naggusos or mo labay na galang Santo Niño mukanta na naggusos kanang imo sa tan-awon ug ang imong choreography, imong floor pattern nga dili sa sumot anahon. Okay, dili sumol ba, hindi ba anticipating yung movements mo. Okay, so yung gusos kailangan marinig, no, kung sinulog base. So sinulog free interpretation karon well pwede mga magusos, no. Okay, na number 4 is best proven miracles ni Senior Santo Niño. So daghan kay sa mga stories, no, kay sa Senior Santo Niño na kanang wala pa mahibaw sa mga tao niya. Muna ang problema unsa una nimo pag interpret, unsa nimo pagkuan nga masabtan, mailhan pinaagi sa imong arts, pinaagi sa imong movement, sa imong arts. O kay para kay ang kuan man gud ang concept dili magud makapawaw ka sa concept kung wala mag-support ang imong arts, ang imong backdrop, sa imong costume, ang imong kuan. So kinahanglan kining tanan appeal ni sa concept, no. Okay, but I will not be talking about the costume, I'll be talking about the concept. So kining mga stories daghan kaayo, no, ang old stories kato ang Santo Niño nang yadto sa palengke nang utang o isda nya, ang Santo Niño naglaag-laag, ang Santo Niño nang kuan morning mga old miracles, pero wata kay baw karon sa mga new miracles, no. Okay, napoy mga miracles karon nga kanang kung mato ka sa Basilica de Santo Niño sa sulod sa mga post pang post na nila kanang mga stories about Santo Niño, kanang mga tinuod lang sa mga best stories, mga kanang kuan kaayo kanang masabtan sa mga tao, no, ang atong ang mga storya or believe you ka inani si Senior Santo Niño na. So usa na sa iyang makapawaw sa mga audience. Number 5, well, kanang novena of the saints. Kung mo focus ka sa novena, kung saan nimo pag-interpret ana, no. Number 6 is songs of the Santo Niño, so kanang batubalani, so gusos, no. Nya color. Ang color ana niya makita nimo because we are the influence of the Spaniards, yellow gid na og red. Mo gid ang Santo Niño yellow ag red, pero kay karon lagi lain-lain naman pwede na mato, pero ang Santo Niño gud yellow ug red yun na siya. Ang atong mga kuan na na siya yellow ug red. Atong mga bantings, atong mga kuan, atong mga kanang mga balloons, mga basta ang iyang color yellow and red because of the influence of the Spaniards. Okay. Lastly, number 8, which is the Santo Niño artifacts, no. Kung musuro lang ka sa Santo Niño Church, sa Basilica de Santo Niño, makita nimo kung unsa imong angay nimong gamiton nga props, no, para dili ka mulayo sa imong mga props, no. Kung hinulman imong props, dili kayo layo ba. Okay, so kalang muna ang number 8 kalang mga artifacts nga mo makita sa Santo Niño diha sa kuan. So aduna kita yung mga mga questions dire, pero well, ang atong mga question atong tubagon ngano ang mo lagi na ako naman gi-explain tanan ang akong gistorya based sa mga questions, no, nga gipadala og gipangkuan sa you can type
kanang your questions or pwede ko ninyo i-PM kung sa inyong mga questions or mga imong advice ana or kay ang mga festivals depende man po sa kuan pero depende sa concept no pero ang concept gyud mo naka-unique sa usa ka grupo no kung dili magani ang concept o ang iyang kuan well ang techniques ang I will not talk about other festivals but in Cebu kita gid ang naguna sa Grandes no okay pero di naman lagi tayo gitawag commercialization so ikuha na sa mga kuan mga businessman o kung naamoy question again please PM me. Thank you for listening. Maayong gabi, maayong buntag, maayong hapon sa tanan nga lang nagtanaw niini. Maayong okay. Bye-bye.